Karaniwan, ang kabaong ng dragon ay laging sumusuko sa mga may dugong maharlika. Ngunit ngayon, may tila mali, at dahil ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong bagay, ang matandang pinuno ng angkan ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Nakita rin ito ng mga tao sa ibaba at nag-alalang nagtaka kung may problema. Ngunit nang marinig na hindi mabuksan ang kabaong ng dragon, dalawa pang tagapagtanggol ang tinawag upang sabay na umatake. Gamit ang kanilang martial energy, nagtipon sila sa paligid ng kabaong ng dragon at sama-samang itinulak ito ng may malakas na langit-ngit. Ang buong takip ng kabaong ay tuluyang nagbigay at bumukas, na bumagsak ng may malakas na kalabog. Agad na bumalik ang kaginhawahan sa bawat miyembro nang sa wakas ay bumukas ang kabaong ng dragon. At higit pa rito, naroon pa rin ang enerhiya ng dragon, buo at hindi nasira, na isang malaking pag-asa. Pinanood ni Xiao Gulang ng kinakabahan at naisip na sobrang dilim sa loob ng kabaong ng dragon. Nakita ng kanyang ama ang kanyang ekspresyon at tiniyak at pinilit siyang pumasok. Siya ang karangalan ng kanilang maharlikang pamilya, kaya dapat siyang maparangalan. Walang sinabi si Xiao Gulang habang nanlumo ang kanyang mukha. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi sa kanyang ama na maghintay sandali habang nagmamadali siyang umalis. Nang tanungin ng kanyang ama kung saan siya pupunta, tumungo si Xiao Gulyong sa batang morena kanina at ipinakilala ang kanyang sarili. Idinagdag niya na siya ang inapo ng piling pamilyang Xiao. Na parang hindi yun halata, gayunpaman, aalis na siya ngayon at gusto niya ng yakap. Agad na nasuka ang batang morena, at sa loob-looban ay nagmura. Seryoso, bakit may biktimang nakal ang mamatay na gagawa ng ganitong kahihiyan bago siya mamatay? Nakakadiri talaga, at anong klaseng pagpapalaki ang ibinigay ng pamilyang Xiao sa kanya? Hindi ba nila sinabi sa kanya? Kita nyo, para sa maharlikang pamilya, ang Dragon Vein ay walang iba kundi isang paraan upang patatagin ang enerhiya ng dragon at isang sakripisyong kontrolado tulad ng isang remote control. Bawat napiling Dragon Vein ay may lihim na itinanim na subgoo worm sa loob ng kanilang katawan ng maharlikang pamilya. Ang subgoo worm ay isa aktibo pagkatapos pumasok ang Dragon Vein sa kabaong ng dragon. Sa mga kritikal na sandali, maaaring gamitin ng maharlikang patriarka ang Mother Goo Worm upang malayo ang kontrolin ng Dragon Vein na apektado ng Child Goo Worm, at sa gayon ay makamit ang epekto ng pagkontrol sa buong enerhiya ng dragon. Sa madaling salita, ang bata ay walang iba kundi isang sirang kahon para sa paglalagay ng mga insekto. Samantala, ang ama ni Xiaong ay nagngangalit, at baumulong na ang bata ay isa lamang sakripisyo. Ngunit naglakas loob pa siyang sirain ang mukha ng pamilyang Xiao sa huling sandali. Seryoso, ano ang sinusubukang gawin ng batang yon? Gayunpaman, balik tayo sa batang morena, hindi maitago ng dalaga ang kanyang pagkadismaya, iniisip na naroon lamang siya upang manood ng seremonya. Ngunit sa titig ng siyam na pinuno ng angkan sa kanyang direksyon at sa panaginip na mukha ni Xiaoyong, nagngalit siya at nagkunwaring ngumingiti ng mainit bago niyakap ang kawawang bata. Gusto na lamang niyang matapos ito, karamihan sa mga babae sa paligid ay hindi napigil ang tumawa ng pilit, habang ang mga lalaki ay nagngangalit sa inis. Ngunit si Xiao Gulyong, na walang kam-alay-malay dito, ay nagpasalamat sa batang morena sa pagbibigay sa kanya ng lakas ng loob at tapang. Hindi niya alam na nakatulong siya upang mabura ang kanyang pag-aalinlangan at takot tungkol sa kabaong ng dragon. Nahihiya, ang batang babae ay humiwalay sa yakap ni Xiaong at naglakad palayo, na nag-iwan sa kawawang bata na medyo malungkot. Ngunit makalipas ang ilang segundo, ang kanyang mga mata ay kumislap ng determinasyon, ngayon ay mas matatag kaysa kailanman natuparin ang kanyang layunin. Buong tiwala na nilakad ni Xiao Gulang ang hagdan habang pinanunood siya ng lahat. Sa itaas, inutusan siya ng patriarka ng pamilyang Xiao na magmadali at pumasok sa kabaong ng dragon. Si Gulang, sa unang pagkakataon na makaharap ang pinuno ng kanyang angkan, ay baumulong na ang matanda ay mabagsik. Ngunit tiyak na hindi siya kasing approachable ng kanyang Panginoon. At sa mismong sandaling yon, may sumagi rin sa kanyang isipan. Wala siyang ideya kung sino ang Panginoong ito at kung bakit niya ito naisip. Biglang hinawakan ni Xiao Gulang ang kanyang ulo sa pagkalito habang nagsisimulang magbago ang kanyang aura. Nagsimula siyang magtanong kung bakit siya dapat maging Dragon Vein ng pamilyang Xiao.
Dahil ba ito sa misyon at kaluwalhatian ng sekta ng punong ministro? Ngunit yun din ay hindi, ang kawawang bata ay nakipaglaban sa kanyang sarili ng ilang sandali bago bamulong na hindi siya si Xiao Gulyong kundi si Wawi. Ito ang plano ng kanyang Panginoon, ipinadala niya siya roon upang gamitin ang Dragon Vein. At lumalabas, si Xiao Gulyong ay ang kanyang pagkukunwari upang linlangin ang mga matatandang ito. Lubusan niyang hinigop ang mga alaala ni Xiao Yang, at nakalimutan pa ang kanyang orihinal na ganap na personalidad hanggang ngayon. At sa huling sandaling ito, siya ay lubos na nakatuon, naniniwalang tiyak na gagantimpalaan siya ng kanyang Panginoon ng malaki. Si Xiao Gulang ay nagbigay ng mababang nakakatakot na tawa habang ipinahayag ang kanyang pagnanais na maging Dragon Vein. Ngunit hindi para sa pamilyang Xiao, kundi para sa kanyang Panginoon. Agad na naramdaman ng patriarka ng angkan na may mali at tinawag si Xiao Guli, tinatanong kung ano ang problema sa kanya. Ngunit sa puntong yon, nakarating na si Xiao Gulang sa pasukan, tumatawa na may ekspresyon ng isang baliw. Narinig ng siyam na patriarka ang tungkol sa mahiwagang Panginoong ito, at hindi kailangang maging henyo upang malaman na ang batang Xiao ay hindi si Xiao Gulang. Sino siya, at alam ba niya kung ano ang naghihintay sa kanya? Dapat siyang bumalik agad sa sandaling ito, kasunod nito, aktibo ng lahat ng tagapagtanggol ang kanilang chi sa buong lakas at sabay na naglunsad ng pag-atake habang patuloy na tumatawa si Xiao Gulang, idinagdag na narito ang kanyang Panginoon at lahat sila ay mamamatay. Lumundag siya sa kailaliman ng itim na kabaong ng dragon, patuloy pa rin niyang sinasabi na lahat sila ay mamamatay, isang napakalaking sinag ang bumulusok mula sa kabaong ng dragon, na nilamon ng mga tagapagtanggol ng napakalakas na martial energy at tumama pa sa kisame sa ilalim ng lupa.